binigay kay Kyla. Ano to? Open it. Nagdududang binuksan ni Kyla ang box. Sing-sing ang laman nito. Itsura pa lang alam niyang mamahalin na. Naisip ko wala pa tayong wedding ring, kaya yan ang munang pansamantalang wedding ring natin habang di pa tapos ang wedding ring natin, so this serves as our engagement ring muna. Kahit wala na engagement ring, ayoko. Why? Lahat ng couple may engagement ring. Ayaw mo ba ng design? Palitan ko. Hindi ako sanay na may suot na jewelry dahil baka maiwala ko pag amin niya. Mahal pa naman ang mga binibigay mo. Eh di gawa tayo ulit kapag naiwala mo. Ayoko magsayang ng pera. Don't worry, mumurahin lang to. Tig 299 pesos lang to sa Shopee. Biro niya kahit napataas ang kilay ni Kyla. Sige na, suot mo na to, asawa ko. Kinuha ni Adam ang singsing at hinawakan ng kamay ni Kyla, tsaka pinasuot ang singsing sa daliri nito. There, ang ganda, manghang sabi niya. Huwag mong tatanggalin ha, at kapag mawala ko, pili tayo ulit sa Shopee, biro ni Adam. I love you, asawa ko. I love you pero may Charlotte ka. Lumapad na naman ang ngiti ni Adam na ikinasimangot ni Kyla. Kain pa tayo. Pag-iiba ni Kyla at ipinagpatuloy ang pagkain. Nang dumating si Marco, nagpaalam na si Kyla na lumabas. Sabay na tayong umuwi. Pahabol ni Adam. Maglalakad lang ako, exercise. Tanggi ni Kyla at tuluyan nang lumabas. Gusto niyang tumigil na makita na makakasalubong niya si Nick. Can we talk sa office ko? For what? Our daughter. Seryosong sabi ni Nick kaya napilitang sumunod si Kyla sa opisina nito. Anong pag-uusapan natin? Tanong niya na tinignan si Nick na naupo sa swivel chair at may kinuhang papel. Pakipirmahan para mailipat ng apelido ko sa apelido mo. Ito naman para sa custody ng anak natin. Hati tayo. 3 months sa'yo at 3 months sa akin ng bata. Nick, akala ko ba okay na tayong hihiramin mo si Kai? Bulalas niya. Hindi okay sa akin. Narealize ko, gusto ko rin makasama ang anak ko. Pero Nick naman, hindi ako papayag. Tanggi niya. Hindi ko pipirmahan yan. Then, see you in court. Mas mahabaan ko pang pagkuha ng custody ng anak ko kapag magkikita tayo sa korte. Kailangan mo ba talagang gawin to? Mahinang tanong niya. Yes, pag-amin ni Nick. Ano ba naman ang gagawin ko para hayaan na kami ng anak ko? Marry me. Lumipat na kay Nikay sa bahay para maging buo na tayo. May bahay naman ako, Kyla. Kung hindi mo ako mahal, okay lang. Gagawin ko lang lahat para mapaibig kitang muli. Umiling si Kyla. Kailan mo ba matatanggap na ayoko na sa'yo, Nick? Sana naman palayain mo na ako. Hindi ko naman ipinagdadamot si Kai sa'yo ah. Kinuha niya ang papel. Ito lang ang pipirmahan ko dahil sa karapatan mo ito bilang ama. Pero ang iba, bahala ka na kung iakit mo sa korte. Pero haharapin kita kung sakali. Sabi niya tinalikuran si Nick. Kaya't malakas na tawag niya. Si Adam ba? Siya ba ang dahilan kung bakit ang tapang mo na ngayon? Napatigil si Kyla sa paglalakad pero hindi humarap sa binata. This is, wika ni Kyla at saka huminga na malalim bago nagsalita. Self-love. I know my worth, Nick. Lumabas na siya at maingat na sinara ang pinto pero nasa labas si Rhea. If I were you, hindi ko pipirmahan yan. Sabi ni Rhea na nakatingin sa hawak niyang papel. Kung mahal mo si Nick, huwag mong idamay ang anak ko. Sa'yo na siya. Matapang na wika ni Kyla. If you love our daughter, don't sign it. Mahinang ulit ni Rhea. Why? Pikaw na tanong ni Kyla. Because I'm pregnant. Matapang na sagot ni Rhea. Just wait na mga anak ako bago mo papirmahan yan. I am depressed, Kyla. Alam mo kung gaano kahirap magbuntis. I want to protect my mental health. Alang-alang sa baby namin, sana pagbigyan mo na ako. Natigilan si Kyla. Mukhang matapang ng si Rhea pero nakikita niya sa mga mata nito ang takot at pagkalito. Alam ba niya? Tanong ni Kyla pero umiling si Rhea. He still loves you, sagot ng dalaga. Takot ako na baka kagaya mo. Hindi rin ako kayang panindigan dahil ang totoo hanggang ngayon, hindi kita kayang palitan at higitan. Pag-iisipan ko. Sagot ni Kyla. Wala siyang pake sa drama ng dalawa pero kahit papano babae rin siya at binsang nabuntis at kahit anino ni Nick hindi nagpakita. Mali si Rhea ang totoo. Matagal na siyang hinigitan ni Rhea sa buhay ni Nick dahil sa lahat ng oras, ito ang laging inuuna at pinipili ni Nick. Bakit ka nandito, Charlotte? Tanong ni Nick nang pumasok ang dalaga.
Why? Am I bothering you? Tanong nito at naupo sa harap ng table ni Nick. Mariba ang pagpasok ko sa eksena? Stop acting sa harapan ko, Charlotte. Anong kailangan mo? I am just doing you a little favor. Hindi ba't dapat na magpasalamat ka? For what? Tingin mo masaya ako sa ginagawa mo? Yes, I think so. Nick? Stop pretending, Charlotte. Bakit nandito ka sa company kung may sarili naman kayong company? Paano ka makakapasok dito? I have an ID kaya pinapasok ako ng guard. Sarcastic na sagot ng dalaga. Shut up! Galit na sigaw ni Nick. George told me everything. Tingin ko, tama nga talaga ang timing ko. Hindi naman malalaman ni Adam eh. Natatawang sabi ni Charlotte dahil parang takot si Nick sa pagpasok niya sa kumpanya. Hindi mo alam kung gaano kadelikadong ginagawa mo. Sa ginawa mo, binigyan mo lang ako ng ideya. Chill. Everything is under control. No, it's not. Pagsalungat ni Nick. Tingin mo, bobo si Adam? Not so. Pero magaling akong magdala ng sekreto, Nick. Kaya ko siyang paniwalaan. Oras na mabuko ka niya, tuloy-tuloy na ang pagdududa niya. Bago mangyari yon, kasal na kami or may anak na? Sagot ni Charlotte. Masyado kang delikadesa. Ganon nga ako. Nakangising wika ni Charlotte. You know what? Bakit di ka na lang magpasalamat at nang mabawasan ang problema mo? I am sure, kaya mo namang keep up lahat para maprotektahan si Rhea. Hindi, umimik si Nick pero naikuyom niya ang kamao. Huwag kang makikialam. Charlotte, why? I told you, magbabayad kayo ni Kyla sa ginawa niyo sa akin. May pagbabantang sabi ni Charlotte. Wala siyang kasalanan, okay? Ako may kasalanan kung bakit pinasa kita noon. Ilang beses ko bang ipapaliwanag na si Kyla ang mahal ko? Kaya nga tinigil ko ng paniligaw sa iyo eh. Ito ang isa sa mga una niyang pinormahan pero nang makilala niya si Kyla, hindi niya na itinuloy. Di naman niya akalaing seryosohin ito ang mga pasaring niya at si Kyla nga sinisisi nito sa lahat. Palagi mo na siyang pinoprotektahan eh. Halata namang hindi ka na niya mahal. May iba na siyang lalaki, Nick. Aniya't saka lumabas sa opisina ng binata kaya napahilamos ng mukha si Nick. Tumunog ang cellphone niya kahit agad niyang sinagot ang tawag na makita niya si Kyla. Kyla, nandyan na ba kayo sa baba? Oo, nasa lobby lang kami. Inihintay ka na ni Kai. Okay, wait lang ha, pababa na ako. Excited na sabi niya at saka tinapos na ang tawag. Si Kai na lang talaga ang tulay para mapalapit siya kay Kyla. Kinuha niya ang susi ng sasakyan dahil balak nilang mag-lunch date ng kanilang mga magulang kasama si Kai. May lakad ka? Napalingon siya kay Rhea nang pumasok. Next time, kumatok ka naman, sabi niya. Can we talk, please? Pakiusap ni Rhea. Some other time, may lakad kami ng anak ko. Nagmamadaling sabi niya pero hinarangan siya ni Rhea. Rhea, not now. Inihintay na ako din na Kyla sa baba. Si Kyla na lang ba parati, Nick? Wala kang bukang bibig kundi si Kyla. Puro na lang si Kyla. Galit na sabi ni Rhea. Oo, siya. Dahil siya ang buhay ko. Siya ang lahat sa akin. Kailan mo matatanggap na wala na kayo? Hindi ka na niya mahal. Utang na loob. Mag-move on ka na. Nick, pakiusap ni Rhea. Madali lang sa inyong magsabing mag-move on na kayo dahil wala kayo sa kalagayan ko. I love her. I protected her. Lahat nakaplano na sa amin noon. We planned our future together. Wala naman akong nagawang mali sa kanya. I never hurt her. I was loyal to her. I respected her for Christ's sake. Naging saksi ka kung paano ko siya minahal at inalagaan. Lahat ng respeto, Rhea at pagmamahal ibinigay ko sa kanya. But you ruined everything. Paninisi niya kay Rhea. Minahal lang kita ng sobra. Halos pabulong na wika naman ni Rhea na pinipigilan ang mga luha. Mali ba? Namahalin ka? Mali, lalo na kung may mahal na akong iba. Mali dahil sinira mong kinabukasan ko. Rhea, kung hindi dahil sa'yo, sana kasal na kami. Sana tinutupad na namin ang pangarap namin sa buhay. Masakit talagang tanggapin ang lahat, lalo na't wala naman siyang nagawang kasalanan para sirain ni Rhea ang relasyon nila ni Kyla. I need you, Nick. Naiiyak na sabi ni Rhea sabay hawak sa kanang braso ni Nick pero mahinang tinulak siya ng binata. I'm sorry pero mas kailangan ako na mag-ina ko. Paumanhin ni Nick saka nilagpasan si Rhea. Napadaing si Rhea kaya naman napalingon siya. Nakahawak sa tiyan ng dalaga at tila namimilipit na sa sakit. Stop making dramas, Rhea. Help me.
Luhaang pakiusap ni Rhea na napahawak sa silya para hindi matumba dahil lumihilab ang tiyan niya. Please, hayaan mo ako makasama mag-ina ko. Pausap ni Nick saka lumabas at iniwan si Rhea. Palagi namang ganito ang dalaga eh. Nagdadrama pero makuha ang gusto. Sumakay siya sa elevator. Pagbaba sa lobby, sinalubong siya ni Kai. Papa Nick, masiglang bati ni Kai. How's my baby? Okay lang po. Hinalikan sa kanang pisngi si Nick. Sama ka, Kyla? Tanong niya. Di na, may trabaho pa ako eh. Sagot ni Kyla. Nagre-ring ang cellphone ni Nick at binaba na muna niya si Kai tsaka sinagot. Rhea, Manong, help me, please? Pakiusap ni Rhea sa kabilang linya. Please. Rhea, stop. Ang sakit na pinutol ni Nick ang tawag saka humarap sa mag-ina. Kung may lakad ka, okay lang. Sabi ni Kyla na may konting kirot na naramdaman. Di para sa sarili niya kundi para sa anak niya. Sanay siyang hindi pinaprioritize ni Nick kapag kalaban niya na si Rhea, pero di niya akalaing pati sa anak nila mararamdaman pa niya. I'm sorry, bawi na lang ako next time. Paumanhin ni Nick at dalidaling iniwan ng mag-ina, saka bumalik sa elevator para balikan si Rhea. Nagmura siya na gustong suntukin ang sarili sa desisyon niyang yon. Nang lumabas agad siyang pumasok sa opisina, nadatnan niya si Rhea nakaupo sa sahig habang namimilipit sa sakit. Hey! Aniya na kinabahan na makitang namumutla ito. Are you okay? Please, save us. Pakiusap ni Rhea na nakahawak sa tiyan para protektahan ang sanggol sa sinapupunan niya. Nagbumura si Nick sabay buhat sa dalaga, tinakbo palabas ng opisina at sumakay sa elevator. Just hold on, Rhea. Dadaling kita sa ospital? I'm sorry. Umiiyak na pamanhin ng dalaga habang nakahawak sa leg ng binata para hindi mahulog kahit hilong-hilo na siya. Kapit lang. Bulong ni Nick at nang bumukas ang elevator, patakbo siyang lumabas. Tinawag siya ni Kai pero nilampasan niya lamang ito. Tumawag pa ito kay Nick na makitang buhat ni Nick si Rhea palabas sa elevator. Baby! Ani Kyla saka hinarap ang anak at sinundan ng tingin si Nick. Nakita niyang takot sa mata ng binata kaya napabuntong hininga siya. Wala pa rin palang pagbabago. Buti na lang di siya nagpadala sa mabulaklak na salita nito dahil kapag nagkataon, masasaktan lamang siya ng paulit-ulit dahil paulit-ulit din siyang hindi pipiliin ni Nick. That's life. Narinig niyang sabi ng isang employee na nakatingin sa kanilang mag-ina. Mommy, di ba mag-lunch kami ni Papa? Ninasenteng tanong ng bata habang nakatingala sa ina. Busy ang papa mo, kaya tayo na lang ang mag-lunch, okay? But he promised me. Nakalabing sagot ni Kai. It's okay, next time na lang kasi busy ang daddy mo, okay? Di umimik si Kai pero bakas ang lungkot sa mata nito. Hey, baby girl! Bati ni Adam nang lapitan sila. Tumili si Kai na tila nabuhay ng loob kaya napailing si Kyla. How's my baby girl? Tanong ni Adam sa kabinuhat ang bata at hinalikan sa noo. Kumain ka na ba? Hindi pa po, sagot ng bata. Nice, sabay na kayo ng mami mo sa akin, mag-lunch tayo? Ani Adam at napatingin sa asawa. Huwag ka nang tumanggi, gusto ni Kai eh. May sinabi ba ako? Mahinang sagot ng dalaga kaya napangiti si Adam. Let's go. Sumunod si Kyla patungo sa restaurant malapit sa company building nila. Maupo kayo, ako na mag-o-order. Sabi ni Adam at pinaupo ang mag-ina saka nag-order. Pagbalik nito ay may dala ng pagkain. Yehey, my fries! Tuwang-tuwang sabi ni Kai. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Adam na makitang malayong tingin ni Kyla habang kumakain. Di mo ba nagustuhan ang binili ko? No, okay siya. Masarap nga eh. Pasensya na, ang dami ko rin iniisip eh. Paumanhin ni Kyla. Like what? Si tatay, mag-isa lang kasi siya sa bahay at matanda na, pero ayaw niyang manatili dito sa city. Pagod daw siya sa buhay dito kahit gusto niyang doon sa amin tumira, pagkukwento niya. Ganon talaga ang matatanda. Lumalakas kapag makabalik sa kanilang lugar. Oo nga eh, kaso wala naman akong pangkabuhayan doon. Kung gusto mo, bibigyan kita ng kapital. Doon kayo ni Kai manirahan tapos bisitahin ko na lang kayo kapag weekends. Siyempre, uwi rin ako kapag weekday kasi hindi ko kayo matiis eh. Wag na. Okay naman ako sa trabaho ko ngayon eh, tanggi niya. Isa pa, iniisip ko rin si Celine. Kailangan niya rin malapit dito dahil lalabas ng pinsan niya sa Sabado, kaya dapat sa malapit lang siya. Di ba pala natin nadalaw ang pinsan niya? Busy rin kasi kapag may time na lang. Ani Kyla at pinagpatuloy ang pagkain.
Nang matapos, sinama na nila si Kai sa opisina. Dalula sa bahay si Celine. Akala kasi nila mamayang gabi pa uuwi si Kai dahil hihiramin ni Nick. Sa opisina na muna ang anak natin, sabi ni Adam. Ay, wag na, makulit siya eh. Sanay na ako sa kanya. Behave naman si Kai eh. Ani Adam. I'm behave, sabat ni Kai. Huwag kang magulo sa office ng tatay mo ha, pauwiin kita pag makalat ka. Pagbabanta ni Kyla. Promise, hindi po? Pangako ng bata kaya't nang makarating sa opisina, dinala ni Adam ang bata sa opisina nito. Sir, ang cute naman, kaninong anak? Tanong ni Charlotte nang pumasok ang dalawa. My daughter, sagot ni Adam. San si Marco? Buwaba lang. Really, anak mo? Tanong ni Charlotte na medyo na-disappoint. Ang ganda naman, kamukha mo. Thanks, pasalamat ni Adam. Baby, bless ka na kay tita mo. Bless po. Magalang na wika ni Kai at nag-bless dito. Hala, ang ganda. Same kayo ng mata, Adam. Puri niya. Thanks. Nakangiting pasalamat ni Adam na hindi na tinama si Charlotte sa naisip. Di kasi nito alam na hindi naman niya tunay na anak si Kyla kasi baka napagkamalang anak nga talaga niya. Baba lang ako, Adam. May gagawin pa ba ako? Wala naman. Depende sa'yo. Hawak mo naman oras mo eh. Thanks. Pasalamat ng dalaga at lumabas. Baby, gusto mong matulog muna? Tanong niya na inayos ang tulugan sa loob ng silid. Halika rito, gisingin kita later, okay? Sumunod naman si Kai at nahiga sa kama. Adam, si Kai, natutulog na. Mabuti naman at natulog. Kyla, pwede bang dito ka na muna? Kailangan kong tulong mo eh, pakiusap niya. Sige, si Charlotte ba? Nasa baba, hayaan mo na siya. Close kayo? Di naman, casual lang. Trust me. Ano bang maitutulong ko? Pag-iiba ni Kyla. Paayos lang ng mga documents sa mesa ko. Sure. Pagpayag ni Kyla kaya. Tumango naman si Nick sa table ni Adam at inayos sa magulong table niya sa mga papeles. Busy ka ngayon ah. Kaya nga ay nakakatamad. Kailangan ko pasing i-review yan bago pirmahan. Sagot ni Adam. Kinuha ni Kyla ang ballpen at inilagay sa lagayan. Nahulog ang isang folder kaya't dinampot niya ito pero may nakita siyang hikaw. Nakasiksik sa ilalim ng table kaya pinulot niya at tiningnan. Sir, tawag niya habang nakatitig sa hikaw. Nakita ko to sa ilalim ng table mo. Nakaramdam siya na sama ng loob habang nakatingin sa mamahaling hikaw. Oh, palagay na lang dyan sa ibabaw ng table. Sabi ni Adam na ang tinutukoy na hikaw ni Kyla ay ang pinakita niya kay Charlotte. Napansin niyang di mapakali si Kyla at medyo padabog ang kilos. Okay ka lang? Oo naman, why? Sagot ni Kyla. Wala naman, pero sure ka? Tumigil si Kyla sa ginagawa at tinarap ang asawa. Yang hikaw, kanino yan? Tanong niya nang hindi na mapigilan. Yan ba? Hindi ko rin alam eh, napulot ko lang somewhere. Napulot? Yup, sa'yo ba yan? Tanong ni Adam. Di agad nakasagot si Kate. Pinagmasdan pa ang mukha ng asawa. No. Sure ka? Tanong ni Adam kahit alam naman niyang di talaga sa asawang higaw. Oo naman, di ako nagsusuot niyan no, lalo na kung ganyan ka mamahalin. Never talaga siyang nagkaroon ng totoong higaw sa buong buhay niya. Daddy, may balloons so? Can I pick one? Tuwang tanong ni Kai dahil anniversary yata ng hotel kaya't maraming balloon sa hallway. No baby, bawal, kasi display nila yan. If you want, bilhan na lang kita, okay? Mahinahong sabi ni Adam. But can I touch it? Nakatinga lang pakiusap ng bata. Please? Okay, pagpayag ni Adam. Pero baka kanina pa tayo hinihintay sa inyo, sabi ni Kyla. It's okay, hindi naman nagmamadali si Lola. Isa pa, pagbigyan na natin ang anak natin, okay? Pakiusap ni Kyla. Okay, baby picturean kita ha, sabi ni Adam, kinuha ang cellphone. Napansin ni Kyla si kayang wallpaper ng asawa kaya nakaramdam siya ng kasiyahan. Ramdam at kitang-kita niya na tanggap talaga ni Adam si Kai kaya wala siyang problema. Posing ka lang, baby. Sabi ni Adam kaya kinuha ni Kyla ang cellphone at patagong kinunan si Adam na litrato habang pinipicturan din to ng anak niya. By the way, ani Kyla, may binigay na si Nick na papers para pirmahan ko. Napapayag na pinapadala ko ang apelido niya sa anak namin. Pinirmahan mo na? Tanong ni Adam na nakaramdam ng inggit. Kung pwede nga lang na makialam siya, gagawin niya pero wala naman siyang karapatan. Hindi naman siya ang tunay na ama ng mga bata. Hindi pa, sagot ni Kyla dahil parang may pupigil sa kanyang gawin iyon.
Ang sabi niya, ilalaban daw niyang karapatan niya sa anak namin at idaraan daw sa husgadong lahat. Natatakot ako na mahati ang custody sa bata. Ayoko na ipaharam sa kanila na matagal ang anak namin. Syempre wala akong pera kaya baka kapag binalik nila si Kai, hindi ko kaya na ibigay ang mga demands niya dahil masasanay siya na binibigay ang luho niya ng mga peres. I will help you pagdating sa pera. Asawa mo ko kaya hindi kita pababayaan. Don't worry. Tutulungan kita na ilaban ang karapatan mo kung sakali. Hindi niya makukuha ang custody ng bata. Bakit pa biglang nagbago ang desisyon niya? Akala ko ba okay lang ang lahat? Gusto niyang makipagbalikan. Sagot ni Kyla kaya napaismed si Adam. Di pa rin talaga siya titigil? Aminin mo na kasi kasal na kayo nang matahimik na siya. Not now, tanggi ni Kyla. Siyang nahihiya para kay Adam dahil pumatol to sa tulad niyang mahirap na single mom pa. Ano pa bang hinihintay mo? Mahal naman kita. Ayoko munang pag-usapan. Naguguluhan ako, Adam. Don't worry. Asawa ko. Nandito lang ako at hihintayin ko ang panahong ready ka na. Sabi ni Adam at tinakbayan si Kyla. By the way, may Charlotte ka naman. Nagsiselos ka? Nakangiting tanong ni Adam. Di bakit naman? Wala lang. Ani Adam natutuwa sa reaksyon ni Kyla. Feeling kasi niya nagsiselos ng ito kahit nag-e-enjoy siya. Kaya nga hindi pa niya pinaalis sa Charlotte sa kabila ng kasinungalingan nito. Una pa lang alam niyang dito nagsasabi ng totoo. Siya nag-iwan ng babae sa kwarto dahil nagmamadali siyang baka mahuli sa first fight. Lalo naging tamang pagdududa niya na maipakita niyang higaw kay Charlotte. She's lying. May mali sa mga sagot nito kaya hindi siya nagpaimbestiga pa. Gusto lang niyang malaman sino pang kasabot nito dahil sila rin na magtuturo. Sino ba talagang babaeng nakasama niya ng gabing iyon?